So what's up mga ka-Johnny, ito po muli yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So mga ka-Johnny, meron palang inilabas si SEC nung July 6 pa at ito yung nakita ko lamang sa post ni Sir Perry, no? Sir Perfecto Bernalio, medyo hiramin ko lang tong pinost mo ha, nakita ko lang ngayon, dumanan sa wall ko, hindi ko na sayang nahuli, parang ngayon ako nahuli na mag-update about sa mga nangyayari sa ola, no? Medyo nahuli ako rito pero salamat kay Sir Perry, nakita ko ito. Medyo hiramin ko lang yung ibang detalye, Sir Perry ha, para maipaliwanag natin doon sa mga manonood natin at sa mga sumusubaybay sa ating mga paglaban sa ola lending apps mga ka-Johnny, no? Para malaman ng iba na sa ngayon, itong huling July 6, 2023 ay naglabas ang SEC na kung saan ay kailangan na silang i-rehistro sa Credit Information Corporation mga ka-Johnny. So bakit magandang balita ito mga ka-Johnny medyo pinaliwanag na ni Sir Perry ito, nakasave ngayon sa aking Facebook. So dahil nga sa mga loan sharks at sa mga harassment na nangyayari, naglabas si SEC nga ng order na i-rehistro sa CIC or sa Credit Information Corporation ang lahat ng mga ola, kahit yung mga loan sharks na kilala nyo like Digido, Manicat, Mocha, yung mga alam nyo na, yung mga talagang sobra-sobrang mangharas at saka yung talagang halos 50% ng mga pautang ay mga pa-interest nila sa mga pautang nila mga ka-Johnny kailangang i-rehistro doon sa CIC. So dahil nga lahat ng bangko ay nakarehistrado sa CIC, magiging mangyari niyan kailangan mapaliwanagan yung mga borrower nila na hindi sila basta-basta pwedeng maningil nang hindi nalalaman ni CIC. Kasi si CIC, maglalagay sila ng data o ng data doon sa kanila, yung mga ola. Kahit naman tayo lalagyan din ng mga data para malaman yung ating mga credit score kung nakapagbayad ba na maayos o hindi nakakapagbayad. At hindi maaaring takasan siguro yung kanilang mga interest. Dahil kailangan makita yung credit score o yung pautang nila para magkaduktong o magkapantay kung tama ba ang ginagawa ng mga ola loan sharks mga ka-Johnny. So yun nga, madadaan naman kasi sa discussion kung magiging open o magiging cooperative do si borrower dahil nga sa supervise na sila ng CIC yung mga ola na yan na kailangan niya iparehistro rin sa kanila. So itong mga olas, pag hindi sila nagparehistro sa CIC within 30 days from the order date, yun July 6, ay hindi sila pwedeng maningil. Need nila ng approval from CIC na maningil dahil kailangan ng CIC ang impormasyon sa pagitan nating mga borrower at ng ola para mag-match do sa credit score ng borrower na nasa records ng CIC. Para sa oras na magpasa itong mga lending apps ng dokumento na to register through evaluation gagawin ng CIC at iba pang related agency. Siyempre katulad ng National Privacy Commission kasi kailangan nila i-register yun para malaman na hindi sila lumalabag sa data privacy naman. So yun mga ka-Johnny, ito yung piniriwan ni Sir Perry, no? Ngayon ang laki ng chance na hindi lahat ng nasa listahan ng CIC na need na magpa-register ay magpapasa na kailangan dokumento para magpapatuloy nila ang paniningil. Bakit? Marami silang nilabag na batas. Siyempre, marami na talagang nilalabag na batas ang mga ola. In example ni Sir Perry, ito ni Sir Perfecto, yung Copperstone Lending Incorporation under dyan si Mocha at Blue Peso. Nilabag nila ang Privacy Act by calling those people na hindi mo naman nilagay as reference pero na-access nila yung contacts mo. Ito pa yung sinabi rin niya, isa pa yung penalty ng mga apps na ito ay more than 5%, which is labag nga sa batas, misuse of device, meaning po niya na ipangharas nila sa mga taong walang alam-alam, cyber libel, which is yung pagpo-post yun nga, yung mahilig mag-post yung mga agent ng mga picture natin sa social media, di ba? At since nga may deadline ng CIC, itong mga online lending apps na walang balak magparehistro ay itotodo na nila kung ano man ang modus nila. Kumbaga, syempre dahil na ng July 6 pa, kaya pala medyo yung iba naglaylo, yung iba hindi. Walang rehistro, ay automatic na wala na sila sa SEC. Ibig sabihin, di na sila pwede mag-operate o maningil doon sa mga borrower na hindi sila nakapag-access o nakapagpasa ng kanilang mga dokumento na para access nila ang CIC mga ka-Johnny. So, napakaganda nga balita ito, kaya nga po yung mga nawawalan nga ng mga pag-asa, medyo kapit-kapit pa ng konti, unti-unti na rin mawawala yung mga illegal na mga ola. So, dahil na rin ito sa pagpupursige, paglaban ng grupo ng
National Alliance Against Lending Injustice and Cybercrime, mga kadyani, yung pinagkaisang grupo ng mga OLA victims community, mga kadyani. So maraming salamat kay Sir Perfecto Bordalio, no? At nakita ko itong post mo. Credit sa iyo to. Medyo nagulat lang ako ngayon ko lang nakita, sir. May salamat dito sa post mo. So yan, mga kadyani, update ko lang kayo na dahil nga July 6 nangyari yung kailangan magpa-register yung mga OLA, baka ito yung dahilan kung bakit yung iba, yung si Digido, pero meron pa akong nakita, meron pa akong nakausap tayo na Digido ganun pa rin maningil. Hindi ko lang sure kung bagay 30 days pa naman, no, kailangan may file na nila yan. May 30 days ba? July 6 August. Meron na. Tingin ko baka mamaya susunod niya matanggalan na sila ng lisensya kapag unti-unti na talaga natuluyan na nahanap na ng butas itong mga online lending na mga loan sharks, mga kadyani. So ito ang lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.